Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa nangungunang dahilan ng pagdidibati ng mga relihiyon. Kung saan ang mga kapatid nating mga protestante ay hindi naniniwala na mayroong purgatorio. Subalit ang video na ito ay nagpapatunay na mismo ang Panginoong Hesus ay nakapunta sa lugar ng purgatorio ayon sa kanyang mga apostol. At sa dulo ng video na ito ay malalaman natin kung totoo ba na sa pamamagitan ng apoy ay susunugan ang mga kaluluwa. Hanggang ang mga ito ay magiging dalisay upang pagkatapos ng kanilang pagdurusa ay maari makakaakyat na ng kaharian ng Diyos. Ang purgatorio ay isang konsepto sa Kristyanismo na tumutukoy sa isang estado sa pagitan ng kamatayan at huling paghuhukom kung saan ang mga kaluluwa ay nilinis mula sa kanilang mga kasalanan. Ang paniniwala sa purgatorio ay isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga Katoliko at mga Protestante. Naniniwala ang mga Katoliko na ang mga kaluluwa sa purgatorio ay nakikinabang mula sa mga panalangin at mabubuting gawan ng mga nabubuhay. Karamihan sa mga denominasyon ng Protestante ay hindi sumasang-ayon sa doktrina ng purgatorio. Naniniwala sila na ang kaligtasan ay nakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus. Ang mga Protestante ay naniniwala na ang Biblia ay hindi nagtuturo ng purgatorio. At na ang mga kaluluwa ay direktang pupunta sa langit o impyerno pagkatapos ng kamatayan. Ang mga Katoliko ay naniniwala na ang mga panalangin at mabubuting gawa ay maaaring makatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Habang ang mga Protestante ay naniniwala na ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos na hindi maaring makuha sa pamamagitan ng mga gawa. Sa madaling salita, ang pangunahing pagkakaiba sa paniniwala ng mga Katoliko at Protestante sa purgatorio ay ang paniniwala na mayroong isang estado ng paglilinis pagkatapos ng kamatayan bago makapasok sa langit. Habang ang mga Protestante ay hindi sumang-ayon sa paniniwalang ito. Ang mga Protestante ay naniniwala na ang kaligtasan ay nakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus. Narito ang mga talata mula sa Biblia na nagpapatunay na sa walang pag-alinlangan na ang purgatorio ay totoo. Unang-una, ang kahulugan ng salitang purgatorio ay galing sa salitang Espanyol. Ang salitang purga ay nangangahulugan na paglilinis. Ang salitang torio ay nangangahulugang lugar. Ibig sabihin, lugar ng paglilinis. Tandaan natin na walang tao na hindi nagkakasala, at ang kasalanan ay siyang nagpapadumi sa ating kaluluwa. Dahil dito ang bawat tao ay pumanaw na marumi sa harap ng Panginoon, na mababasa natin sa aklat ni Propeta Isaias Kapitulo 64 na versikulo 6. At ang Biblia ay nagsasabi na kahit kunting dumi ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, na mababasa sa aklat ng Revelasyon Kapitulo 21 versikulo 27. Kaya ang paraan ng Diyos, ay liwinisin muna sila sa pamamagitan ng apoy. Ito ay mababasa natin sa unang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Korinto Kapitulo 3 versikulo 15. Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Dito napakalinaw na may isang lugar na nag-aapoy upang dito susunugan ang mga nagkasala na mga kaluluwa. At kung malinis na ito ay maari nang makakaakyat sa langit ayon sa talata. Ang lugar na ito ay hindi impyerno dahil ang sabi na matapos susunugan ay makaakyat sa langit, dahil kung ito ay impyerno, wala na sanang kaligtasan pa. At lalo nang hindi ito langit dahil sa langit ay wala nang pagdurusa para sa mga kaluluwa. Ito ang lugar ng purgatorio, kung saan matapos linisin ang kaluluwa sa pamamagitan ng apoy ay makakaahon na siya tungo sa buhay na walang hanggan. At ang lugar na ito ay pinuntahan ni Hesus. Anong ginawa ng Panginoon sa lugar na ito? Ito ay mababasa natin sa unang sulat ni Apostol Pedro Kapitulo 3 versikulo 18 hanggang 20, ganito ang nakasulat. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, at muling binuhay sa espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo.
Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Malinaw na si Jesus mismo ay nakapunta sa lugar kung saan naglalarawan na bilang-bilangguan ng mga espirito, dahil sa kanilang mga kasalanan. At ang lugar na ito ay hindi langit dahil ayon sa nakasulat si Kristo ay nangangaral doon sa mga kaluluwa na mga sumusuway sa Diyos sa panahon ni Noe. At hindi rin ito impyerno, dahil sa impyerno ay wala nang mangang-aral pa upang patatawarin pa ang kanilang mga kasalanan doon. Dahil ang impyerno ay ang lugar ng walang katapusang pagdurusa. Kaya ang lugar na ito ay ang lugar kung saan dito lilinisin ang mga kasalanan na pwede pang mapatawad. Sa lugar na ito ay makakaranas ang mga kaluluwa ng klaseng apoy na tinatawag na purifying fire, ang apoy na nagpapabanal ng kaluluwa, upang magiging handa para sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Zacarias Kapitulo 13 versikulo 9, ito ang sinasabi. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukan ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Malinaw na kahit sa dating tipan pa lamang ay may nakasulat na tungkol sa lugar kung saan lilinisin ang mga pagkakasala. At ang sabi ay ang lugar na ito na nag-aapoy, upang dadalisayin ang mga kaluluwa. Katulad ito ng pagdadalisay ng ginto, upang makikita ang tunay na katangian niya sa pamamagitan ng apoy. Kaya ang malaking katanungan, bakit hindi pa rin maniwala ng mga protestante sa letra por letra na sinabi ni Apostol Pedro, na narinig ng mga disipulo galing sa Panginoong Hesus. At ang kagustuhan ng Panginoon na ang lahat ng bagay na kanyang naituro sa kanyang mga apostol ay maipapahayag sa buong mundo. Ang purgatorio ay isang malaking tanda ng hustisya ng Diyos sa kanyang paghuhukom. Dahil ang Diyos ay hindi nagpaparusa ng hindi naaayon sa ating mga kasalanan. Ito ang sinabi niya sa unang sulat ni Apostol Juan Kapitulo 5 versikulo 16. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ibig sabihin ni Jesus na may kasalanan na maliliit lamang at hindi mapupunta sa impyerno. At hindi rin mapupunta sa langit dahil may kasalanan. Ang tanong, saan lugar dalhin ang mga kaluluwa na ito, kung walang lugar ng paglilinis ng mga kaluluwa na tinawag na purgatorio? Marami pang mga talata sa Biblia ang nagpapahayag tungkol sa purgatorio, ngunit ang mga ito ay sapat na upang pag-aralan at pagbabatayan na tunay nga na may lugar na para sa mga kaluluwa. At kung hindi tayo sanayon sa proseso ng Diyos na ang maliliit na kasalanan ay maliliit din ang parusa, nagpapatunay lamang na hindi natin nirespeto ang pamamaraan ng Diyos tungkol sa paghukom. At kung ayaw pa rin natin na maniwala na may purgatorio, ay para na ring hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay hustisya. Sana may kahit kunti, may napulot tayong aral sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood, hanggang sa susunod.